So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago ko sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest singer sa balat ng social media world sa Pilipinas. The biggest mga next OPM legends. The biggest pang Billboard USA #1. Walang iba kundi si Chloe and Fiang. The biggest clowns. Palakpakan ang mga legends ng OPM na yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Last video natin kay Fiang ay tinalakay natin ang naganap na konsyerto nito, kung saan nakatanggap ito ng mga sari-saring bash sa netizens dahil hindi naging maayos ito, including ang kanyang mga dance moves at kanyang pag-lip-sync. Mga kahombre ko, at para po sa mga fans ni Fiang na galit makarinig ng Real Talk, putang ina nyong lahat! Kaya hindi magiging ayos ang karir ng inyong sinusuportahan na artist ay dahil sa ganyan na sitwasyon. Kasi dapat marunong kayong tumanggap ng pagkakamali. Papaano magiging better si Fiang kung walang tinatawag na question marks sa kanyang kakayanan? Kung walang magkikriticize sa isang trabaho ng isang tao, papaano nito mailalabas ang best niya? Do you understand this? Definitely hindi. Kasi ang mga sumusuporta ata dito kay Fiang, mga sobrang bata pa. But now you know, criticism is a must. Lalo na sa mga artists, influencers, at mga artista. Malay mo, yung kritiko na yun mismo ang makatulong na makapag-spark ng something na knowledgeable sa'yo at alam mo na kahinaan mo at yon ang maging panlaban mo in the future. Yung mga taong hindi marunong tumanggap ng kritisismo, putang ina mo! Yan yung mga taong mabilis nawawala sa balat ng showbiz, social media, at singing career. Real talk yan. Masama ba ang ginawang lip-syncing ni Fiang? No. Masama yun. Fuck! Kasi binayaran ka to hear you sing. Binayaran ka ng mga tao sa iyong konsyerto. Usually concert, ibig sabihin kumakanta ka, ha? Hindi to fashion show na model ka, naglalakad ka, nagpapakyut ka, nagpapaganda ka. So this is a concert, mga kahombre ko. Yun ang clear na nakasulat sa kanyang titulo, sa kanyang invitation or poster. Concert. Ibig sabihin kumakanta, sumasayaw, talent. Pero ano at nasaan ang talent kung ang talent na pinakita mo ay true lip-syncing? Tas hindi pa sync yung pagsayaw mo sa tugtog ng iyong kinakanta. Papaano ka hindi ikikriticize? You know why? Because you fucking suck. Nasa Pilipinas ka, bansa ng mga malulupit kumanta at sumayaw. He's back in our lives. Maybe this time. You can't do anything about this. Anyway, ayon sa mga balita, naging matagumpay naman ito sa pamamagitan ng pagka-sold out ng tickets worth 7.5 million pesos in total. So yes, kumita po ang management ni Fiang at si Fiang. So real talk mga kahombre ko, ano ba ang nagamit ni Fiang? Definitely hindi talent. Ang nagamit ni Fiang ay yung talent ng management niya. Why me? Kasi nagawa siya na i-market, i-billboard, gawin tong advertisement na to, ilabas si Fiang dito para kumita. Para pagkakitaan yung bata nila na binild nila ng matagal na panahon. And they know their time is ticking. Paubos na ang fame. Kaya wala silang choice kundi ibato ang kanilang manok. Kahit na sa laban, hindi pa masyadong ensayado. Kumbaga sa talpakan. Merry Christmas! Pambili mo ng mga regalo sa pamilya at asawa at mga anak mo. Meron o wala lang naman pipili mo, nasa link
down below. Kasi kung hindi, lilipas yung magic ng management. Walang choice because kailangan na nilang umani. Kailangan nilang mabawi lahat na nilabas nila. Advertisement sa TV, sa radio, sa billboard. Kailangan nilang pumawi, mga kahombre ko. You will fucking pay! And alam nyo naman lahat, yung production ng concert, bayad na yan even before the concert starts. This is a desperate moves. You should understand this. And I understand that. Kumakalat ngayon ang mga post na si Fiang Smith ang tinaguriang papalit sa pagka-popstar royalty ni Sarah Geronimo. Ay, Let's be honest, guys. Panahon na ng mga bagong star. Si Sarah Geronimo, oo, legend siya noon. Pero aminin natin na medyo palaos na. Iba na ang game ngayon and Fiang is taking over. Fire 100. Yung mga kanta na mataas at mahirap kantahin, effortless lang sa kanya. Ang galing, ang ganda, tapos yung stage presence, grabe! Complete package po si Fiang. Kahit ako, mga kahombre ko, lalo na yung talento niya na paglilip-sync, napakalupit, mga kahombre ko. Imagine niyo, hindi na po yan mawawala sa tono. Kahit anong gawin mong istorbo, hindi mawawala yan sa tono. Huwag mo lang tatanggalin yung mic. At isa pa, sa management ni Fiang, alam mo naman, o alam nyo naman, na siya naka-lip sync. Sana yung mic na gano'n naman yung nilagay mo, grabe naman kayo. Hindi nyo ba nakita na even yung bata, mga kahombre ko, hindi niya rin alam yung lyrics. Kalimitan po sa lyrics, pamali-mali siya. Could you imagine kung anong klaseng trauma ang nabuo nyo dito sa ating biggest or rising star? Grabe kayo. Sobrang pressure nito, mga kahombre ko. Tinding pressure nito. hinga muna tayo. Putang ina mo! Hindi na ito panahon ni Sarah G. Tapos na ang era niya. Eto na tayo, welcoming the next popstar royalty. Si Fiang. Bagong muka, bagong boses, bagong energy pang barangay na talagang nakakabilib. Siya na ang susunod na hahangaan ng lahat. So you better watch out. You better not cry. So, Kasi umpisa pa lang to ng panibagong history sa music industry. Palakpakan po ang mga putang inang yan. Iba yan, mga kahombre ko. Lipet. I like it. I like your style, man. Maliban sa performance nito sa kantang kilometrong layo, dapat talaga ganun kalayo, okay? Ang mga netizens ay tinuunan din ng pansin ng kanyang pagganap sa kanta niyang Forever Young, which she covered it too. Okay? Kinover niya lang din to. Hindi po siya original. Anyway, pakinggan natin. Ang puti-puti na legs mo, nababano ako pag nakikita ko ito. Iba klase, talaga, ang galing gumawa, diwata sa mata, plus sexy mo pa. Dito ka naman sa tabi ko kasi wala ka. Pero, syempre, mga kahombre ko, sasabihin ng iba dyan, Aba, at least tinry ni Fiang. aba malamang, dapat itry talaga. Kasi nagbayad ang mga tao to see her. To see her actual talents in singing. Kaya nga tinawag ito na concert. Bobo! Abo mo, pare! Queen Fiang's got us feeling forever young with every note. Ang puti-puti na legs mo, nababano ako pag nakikita ko ito. Sabi po sa comment, mga kahombre, hindi ako tumatawa. Last practice ata to. Ikaw tumatawa, kita-kita ha. Diyos mio naman. People pay for this? Why would anyone pay you that much? Okay? Why? Isa sa mga gumanap ay si Chloe San Jose, kasintahan ni Carlos Yulo, kung sa ay sinasabing hindi rin maayos ang naging performance ito. Huh? Sa totoo lang, mga kahombre ko, etong Chloe San Jose is kind of different kesa kay Fiang.
Nung narinig ko to, actually, meron siyang boses. Maganda po yung boses nitong Chloe. Meron siya talagang ibubuga. Hindi tulad ni Fiang. Malayo, mga kahombre ko. Sobrang halata po na meron tong pinanggalingan na singing background. Meron siyang background. In fact, makikita po natin yan sa mga comments. To be honest, maganda pang boses ni Chloe na live kaysa sa Fiang nyo na recorded. Real talk, mga kahombre ko. Well, Sarah G can retire now. Meron ng papalit. Sintonado ka, Jai. Para sa akin, mga kahombre ko, hindi siya sintonado. Is it too late now to say I'm sorry? Para sa akin, she's okay. She's alright, pero hindi siya pang ganitong stage. Kasi marami pa pong napakalulupit na OPM artist na talagang may original na mga kanta na hindi napapansin. Dahil wala silang proper na management, wala nag-handle, walang may pakialam. Lahat yan, mga kahombre ko, again, nakadepende sa handler mo. Fuck the masters! Kung gaano karami ang pera na kayang sunugin ng handler mo sa tiwala niya sa talento mo. Otherwise, wala. Chamba lang. Ganun po ang mundo natin sa social media, artista, at siyempre sa mga music artist natin. I have a platform to expose you, motherfuckers! Ganun po yun. Depende na lang, mga kahombre ko, kung parang Charis Pempenko ka na, oh my God, sobrang kakaiba. One in a million type of voice. Wala na tayong pag-uusapan, di ba? Kaso syempre, mga kahombre ko, alam naman natin na dito sa Pinas, yung mga Charis Pempenko, medyo normal lang. Tama? Kasi ganyan kagaganda ang boses ng mga Pilipino. Totoo naman yun. Mga advice mong nanglilibugan, mga galawan mong nagseseksihan, I'll promise you'll never let go. Pero makikita natin dito at sobrang halata po na talaga may background tong Chloe San Jose. Ayan po, ayon sa kanyang YouTube channel. This person is actually big sa mundo ng musika. 30 million views is a lot, mga kahombre ko. Come on. Aminin nyo man o sa hindi, this is a lot. Ibig sabihin, sobrang dami pong tao ang nakinig at nakikinig up till now ng kanyang mga cover or original song. So, meron po talagang ibubuga. Kaya naman pala magandang boses ni Chloe. Bago mukha ng OPM, Fiang Smith at Chloe SJ, hinihiritang mag-collab. At sabi po ng mga tao, wag na please, parang awa nyo na. Rest in peace, Philippine music industry. Chloe has talent, Fiang, I don't see her passion in music. Manipulation, marketing strategy. Pinapaniwala mga tao na sila na ang bagong mukha ng OPM through advertisement, miski wala pang napapatunayan sa music industry. Para kapag nauto yung mga tao, kikita sila. Noon, hindi ka sasabihan ganyan kapag wala ka pang napapatunayan. So, doon tayo sa word na napapatunayan. Walang tayo, MG. Back in the day, mga kahombre ko, totoo talaga yan. Kapag wala ka pa napapatunayan, putragis ka, magsimula ka sa zero. Gawin mo ang ginagawa ng lahat ng tao para sa tinatawag na success. Saan mo nakuha yung information na yan? Unfortunately, mga kahombre ko, yung success na ito, makukuha po ito. Saan? Sa panahon ngayon, kapag meron kang malupit na handler. Fuck the masters! Yun lang yun. Pero kapag magsisimula kang mag-isa, medyo tough, mga kahombre ko. Ang hirap. Ang hirap ding sabihin na mangyayari talaga yan, na magiging okay talaga. It's not gonna work. Anyway, mga kahombre ko, hanggang dito na lang muna tayo. Ayoko naman na panain ang inyong mga puso, no? Guys, relax lang. Kaya nyo yan, man. Continue on dreaming. Everything will be alright. Tuloy nyo lang inyong dreams. At magiging totoo yan. Kahit gaano kahirap harapin nyo, it's gonna be okay, man. Tough, pero possible at kaya. Peace, tang ina. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.